12:23 PM mga pards, meron na kami nakuwang second booking. From Manila going to Muntinlupa sa halagang 1,580. 2:35 PM, may nakuha na kami pangatlong booking. From San Pedro going to Sauyo sa halagang 1,622. 3:38 PM, nakakuha na ako ng pang-apat na booking. Pangsabay namin mga pards, pang double booking. From San Pedro going to Holy Spirit. Nakachamba pa tayo mga pards ng pansabay natin. Pauwi na lang ni tatay. Nakadali pa. Holy Spirit. Tapos sa looban ng daan namin, papasok ng Sauyo. Magkalapit lang yung drop-off location. Naka 122 kilometer tayo mga pards sa biyahe natin ngayon. Ayan yung diesel namin mga pards. So nagpasakalate. Subok namin sa 2,000 mga pards. Tignan natin kung kakasya yung 2,000 natin. 2,000 sir, abati pa? 2,000. Pag 2,000 lang yan tayo, jackpot tayo ngayon. Jackpot tayo pag 2,000 lang yung diesel natin. Ano sa'yo? 2,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 2,000 kay nanay. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. April 8 ngayon, Wednesday, 2026. Time check, 9:52 AM. First booking namin from Nagkaisang Nayon going to Manila sa halagang 1,037. Ang layo ng pickup location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Okay mga pards, papunta na kami sa may pickup location namin. Bale, na-set ko na rin yung kilometer natin dito. Kung ilan yung makukonsumo natin. Nasa 000 na siya. Kaya mamaya malalaman natin kung ilang kilometro yung mga konsumo natin at kung magkano yung kukonsumuhin natin na diesel. Laban lang tayo mga pards. Kahit na napakataas na ng diesel, triple na yung presyo niya sa dating presyuan ng diesel. Kaya biyahe lang tayo. Sana kumita kami ni tatay. May mga high demand pa naman sa ngayon. Mamimili ka lang ng booking. Meron wala, meron mababa lang, meron din naman malaki na mga surcharge o high demand. Kaya antay-antay lang ng booking. Tagal ko nagantay kalating oras Pero ayos itong pamasahin namin, 1,037. Malaki-laki siya. Ang surcharge nito ay 280 mga pards. Kaya pwede na rin. Pandagdag diesel din natin yun. Kaso para mapupuno kami, tissue yung pipick upin natin mga pards. Parang puno ata to. Naka-box. Wala hindi tayo makakapili ng mga ikakarga natin mga pards. Gawa ng 1,000 kg tayo. Kadalasan puno Pero swerte yan na lang pagka konti yung pinadeliver. Pero ito sure to, tissue to. Lagi ako nag-pick up dito, maramihan to mga parts, punuan. Kaya tignan natin kung gaano karami yung pick upin namin mga parts. Ayan mga parts, first booking pick up natin. Tissue. Picturean natin. Okay, first booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Okay, subok tayo mga pards. Kung kikita ulit tayo, kung mas maganda ba yung kikitain natin ngayon kaysa kahapon na biyahe namin. Ganun lang talaga. Abang-abang na lang tayo ng magandang pamasahe. Pagka nakita nyong mababa yung pamasahe, huwag nyo nang kuhanin. Hintayin na lang kayo ng may mas magandang pamasahe na meron surcharge o high demand or priority, mga ganyan. Kung palagay nyo maganda yung pamasahe, kunin nyo, ganun, di ba? Ganun na lang diskarte ngayon kasi talagang dahil napakataas talaga ng diesel at hindi pa rin tapos yung gera sa ibang bansa, kaya kailangan bumiyahe tayo. Kundi wala na tayong kakainin Wala naman tayong ibang aasahan kundi itong hanap buhay natin mga pards. Bahala na kayo kung anong gusto nyo sabihin. O i-comment dyan. Keso, maraming keso, ganyan. Krisis naghihirap na tayo Hindi mga pards, basta ganito lang. Subok lang tayo ng subok kung kaya pa. Kaso, di ba, na nga 146. Sabi, abutin daw ng 170 yung diesel natin. Pero subukan pa rin natin sa 170 kung kaya pa rin, di ba? Basta makakuha tayo ng malaking high demand tsaka surcharge, kilala mo bo yung mga tip, mag-tip yung mga client natin, di ba? Kasi ganun din naman Kung nasa bahay lang tayo, titenga tayo doon, wala tayong talagang pag-asa. Dito kahit papaano, sumusubok tayo, may pag-asa tayo. Tayo mga wala ng pag-asa habang paano ba sabihin yun? Ang hirap ipaliwanag Dahil krisis nga talaga Iba-iba tayo ng pananaw Iba yung pananaw nyo, iba rin yung pananaw namin. Basta kanya-kanyang diskarte na lang para makasurvive tayo sa panahon ng krisis. Parang pandemic lang yan
Natapos na yung pandemic, ito na naman. Ito, dumaan kami sa may gasolinahan mga pards. Ganun pa rin, wala pa rin pinagbago yung crudo mula kahapon. Dito sa may Uno, 145 and 80 centavos mga pards yung diesel. Malamang, di pa magtataas, ang araw pa lang. Siguro mga parang linggo-linggo na ata yung taas eh. Kaso malaki, big time. 20-20 yung dinadagdag nila. Di ba ang taas na ng diesel, tsaka gasolina. Pero kita nyo naman dito sa Carino Highway, walang patawad. Traffic pa rin mga pards. Ito nagsimula, pag lagpas ng SM, packet ng Alfred, traffic na. Dito na tayo mga pards sa may Balong Bato. Alam nyo ba? Siyempre hindi pa. Hindi ko pa sinasabi. Ang dulo ng Quirino Highway mga pards, ito yung Balong Bato. At nagsisimula yan dun sa may rotonda ng Bigte mga pards. Yung Bigte, doon dadaanan natin pagka nag-rides ako. Bago mag-north sa Garay, doon nagsisimula ang highway ng Quirino Highway. Tapos magtatapos siya dito mga pards. Ito pinakadulo ng Quirino Highway. Ito ano na yan eh, patawid na tayo ng Kamatsini. Diba ang layo mga pards mula rin sa may Bigte hanggang dito ang pinakadulo ng Quirino Highway. Hindi ko lang alam kung ilang kilometro lahat yun mula rin sa may Bigte hanggang dito. Hindi ko pa na-search eh. Ito pala yung na-search ko sa Google. 11:45 mga pards na. May drop-off location na tayo ng first booking. Ayun na, binababa na yung mga tissue. Okay mga pards, tapos na namin yung first booking namin. 11:58 namin natapos. Hanap kami na mapupwestuhan ni tatay para mananghalian muna. May ulam na kami na nabili oh. Bale, 1,100 yung binayad sa atin mga pards. May tip tayo, sabihin na natin na 60 pesos mga pards. Time check tayo, 12:23 PM mga pards. Meron na kami nakuwang second booking. From Manila going to Muntinlupa sa halagang 1,580. Ang layo ng pickup location ay 2.5 kilometer. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pick-up location. 12:38 ng tanghali mga pards. Pick-up tayo, second booking. Yan ang pick-up natin. Solar panel. Solar panel. Yan ang mga pards, pick-up natin. 25 na solar panel. Ito na mga pards, pick-up natin. Picture. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 27 km. Alright, let's go! Sa may Putatan, Muntinlupa, mga pards, yung drop-off location namin. Tapos sa may pick up, nandun yung may-ari netong solar panel, si Sir. Tinanong ko kung pwede kami dumaan ng Skyway. Sabi niya, okay lang daw. Idaan ko ng Skyway para daw mapadali ang pag-deliver namin mga pards. Kasi pinapaingatan niya eh. Baka daw mabasag daw yung solar panel. Kaya sabi niya, sige, okay lang para maganda yung kalsada na nadaanan nyo, patag. Dumaan na kayo ng Skyway. Nandito na kami mga pards sa may Lacson Avenue. Patawid ng Espanya. Bali traffic ngayon dito hanggang makatawid kami ng Espanya mga pards. Tapos magkakaroon ng traffic dito banda sa may tulay ng ng Mabini Bridge mga pards. May pagbagal dyan. Tapos wala na. Dire-diretso na hanggang makarating na kami ng Alabang via Skyway. Wala ng traffic. Okay din tong booking na to kaya kinuha namin ni tatay kahit na papunta Muntinlupa mga pards. Kasi mula naman dito sa may Manila, papunta Muntinlupa, malapit lang naman. Isang straight na daanan lang. Tsaka mas mabilis dahil nga mag-skyway tayo. Kaysa sa ibang lugar tayo pupunta, di ba, matraffic. Dito wala, dire-diretso lang. Ang problema lang natin, kung makakuha kami ng pabalik mula ron sa may Muntinlupa. Siguro marami naman booking ngayon doon. Gawa ng konti naman yung bumibiyahe kay Lalamove ngayon. Diyan nga sa may Manila, isang tambak yung booking mga pards. Packet na tayo mga pards ng Mabini Bridge o Nagtahan Bridge. Ganda ngayon, maluwag yung kalsada. Diyan lang magkakaroon ng traffic, malapit na sa may stoplight, yung pagbaba ng Mabini Bridge. Doon, medyo magkakaroon ng konting traffic. Dahil sa naman, stoplight. Kaya ihinto yung mga sakyan doon. Pero maluwag ngayon yung kalsada. Kadalasan, dito pa lang traffic na eh. Bago makarating sa may pangalawang tulay dyan. Kagandahan lang bumiyahe ngayon mga pards. Maluwag yung kalsada. Walang ganong traffic sa mga main highway. Pero sa lugar namin, sa may Quirino Highway, napaka-traffic talaga eh. Kumbaga, normal na sa amin eh. Sa lugar namin yung ganun. Kahit holiday, walang holiday, Sunday, traffic talaga doon. Pagkatapos, yung booking nila Lalamove, marami. Madali ka makakahanap ng booking na maganda yung pamasahe. Basta magabang ka lang, magtyaga ka lang magabang. Huwag kayong basta kukuha ng kukuha. Pag may nakita ka booking dyan, okay na to, kunin ko lang, ganun. Siyempre, hintayin nyo yung may magandang pamasahe, yung malaki dagdag. Ito, malaki dinagdag sa atin eh. Parang nag-tip siya ng 380, mga ganun. Kaya
kinuha namin. Kasi ang laki ng dagdag niya mga pards. Kita mo, pinadaan pa tayo sa Skyway. Mapabilis pa yung deliver natin. Basta ganun lang, abang lang kayo ng magandang pamasahe. Huwag kayo basta-basta kuha ng kuha. Kahit na maalam nyo mababa, talo yung pamasahe. Maano nyo naman masusukat nyo naman kung talo yung yung layo ng pagdideliveran nyo. Ito na mga pards, packet na kami ng Skyway. Saan ba dito yung cash lane? Cash lane tayo. Nasa kanan, alam ko 129 unang pasok. O nagtaas na. Kala ko pa bumaba na yun. Ano ba? 105 ata. Magkano sir? 105? 105. Thank you. Unang bayad mga pards, 105. Paglabas natin, may bayad pa ulit Basta dyan lang kayo mga pards. Manood lang kayo sa amin ni tatay. Hanggang umabot ng 200 yung diesel. I-testing pa rin namin bumayahe. Sa mga balita, aabot daw ng ganong presyuan yung diesel Tignan natin yung mga susunod na kabanata. Papakita pa rin namin sa inyo na kahit na 200 na yung diesel, bibiyahe pa rin kami. Para malaman natin kung talagang kaya pa. O titigil na kami ni tatay. Malay nyo, umantong kami sa pagtitinda ng fishball. Hayaan nyo mga pards, magtitinda kami sa mga kalsada para madadaanan nyo kami ni tatay doon. Hinto na lang kayo, tapos magtuog-tuog kayo. Mag-vlog pa rin ako para ma-shoutout ko kayo habang kumakain kayo ng fishball. Ang sabi sa balita, kahit daw matigil na yung gera, baka malabo na raw bumaba ng 60 pesos, sabi. Nakakatakot, di ba? Paano kung mag-stable sa 100? Yari tayo. Mahal pa rin yun. Kung mag-stable lang siya sa 100, yari na tayo niyan. Oo nga, dati nga yung pag umaabot na ng mga 56, namamahalan na tayo Doon tayo pupunta sa mga murang mga nagtitinda ng mga gasolina. Dinadayo pa natin kahit malayo paano yun? Kung hindi bumaba ng 100, di ba? Napakabigat na nun mga pards. Sarap mag-skyway mga pards. Nasa may bandang sukat na tayo. Sa kaliwa natin nakikita ko yung Laguna de Bay. Lang kita dito. Hindi lang kita sa camera ko. Pag dumaan ka dito, parang nasa expressway sa Amerika. Parang ganito yun mga napapanood ko. Di ba tayo nakapunta ron? Pero napapanood ko lang sa mga YouTube. Parang ganito. Sarap Ganda ng view. Ayun Laguna de Bay nakikita mo sa camera ko. Sa kaliwa. Ang lawak ng Laguna de Bay sa Palabas na tayo ng mga pards. Alabang. Ito na may signage na rito Ito yata yung unang signage na paliko ng Alabang. Sa mga hindi pa gano'n dumadaan dito, hindi pa nakadaan sa Skyway Ito, pagdating dito, mag-aalabang ka na may signage. Yung Alabang sa Pote, keep left daw sa kaliwa ka lang daw po pwesto. Pagpapunta ka ng Laguna, Batangas, ganyan. Ayan, keep right ka naman daw. Kaya kakaliwa tayo dito. Kaliwa lang tayo. Kanan yung Laguna, Batangas, Quezon. Ito tayo. Yan. Sa number 1 lane. Kasi mag-exit na tayo ng Alabang mga pards. Dito naman, di ka naman maliligaw dito kasi may mga signage. Bago ka umexit, mga 1 kilometer pa lang, marami ng signage na nakalagay. So, marami ang tatanong sa akin nito mga pards Bakit daw parang medyo malikot na yung manobela natin? Ganyan talaga mga pards pag nagtitipid ka. Kasi yung gulong namin, puro second hand lang kasi. Wala kaming pambili ng brand new. Pagka bumili kang second hand, kadalasan kasi hindi siya pantay-pantay mga pards. Siyempre, meron manipis dyan, meron makapal-kapal pa, di ba? Kaya talagang medyo malikot talaga yung manobela mo. Isahan mo na yan. Pagka puro brand new, pantay-pantay yung pagkakagawa niyan. Kaya ganun. Hindi siya malikot talaga. Steady lang talaga ganyan yung manobela mo. Hindi katulad nito, medyo kinokontrol-control natin ganyan, Parang may siya, di ba? May konting laro. Pero naman, safe naman kasi hindi naman talaga siya malikot na malikot Kumbaga, kontrolado mo pa rin. Yun mga pards, exit na tayo. Toll gate, bayad tayo dito. Nasa bandang kanan din yung yung no RFID. Magkano po? 160. Ito po. 169. Yung exit. Thank you po. Tayo. Sibo, tago mo. Drop off na tayo mga pards. Second booking. 2:17 PM kami dumating dito. Ayun na, binababa na yung solar panel. Kinukwento lang yung mga babayaran. Ito, sir. Hindi kay ma'am. Sa yung boss. Time check, 2:35 PM. May nakuha na kaming pangatlong booking. From San Pedro going to sa Uyo sa halagang 1,622. Ang layo ng pick-up location ay 12 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. 12 km mga pards yung pick-up namin ngayon. Tinawagan ko si sir. Okay naman daw, puntahan ko daw sabi niya. Nakapaghintay daw sila. Kasi yung drop-off nito mga pards malapit na sa amin Baka last booking na namin to. Para diretso uwi na kami. Kaya nilabanan na namin. Okay naman yung
pamasahe niya. Kasi nasa probinsya tayo. Mas mababa talaga pamasahe dito kaysa sa Metro Manila. Pag galing ka ng probinsya to Metro Manila, mas mababa ang pamasahe kaysa galing ka sa Maynila papunta ng probinsya. Kaya laban na tayo. Okay na to. Ang init ng panahon ngayon eh. Para ano na, makauwi na. Matapos na yung isang araw namin ni tatay na paghihirap sa init. Walang aircon eh. Di kami sanay sa ano eh. Walang aircon. Alam niyo naman yung mga skin namin. Putis mayaman to eh. Kailangan nasa malamig lagi. Pick up na tayo mga parts. Third booking. Dumating na tayo dito sa may ano, printing shop. Computer daw yung pick up din natin. Computer set. Ayan na yung pick up natin mga parts. Picturean natin. Baka dumulas. Time check, 3:38 PM. Nakakuha na ako ng pang-apat na booking. Pangsabay namin mga pards, pang double booking. From San Pedro, going to Holy Spirit, sa halagang 874. Ang layo ng pick-up location ay 5.6 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pick-up location. Woo! Nakachamba pa tayo mga pards ng pansabay natin. Pauwi na lang ni tatay. Nakadali pa. Holy Spirit. Tapos, sa looban ng daan namin, papasok ng sa Uyo. Magkalapit lang yung drop-off location. Sinuswerte pa rin. Kala ko, uwi na kami. Ito na yung huling booking namin eh. Meron pa pala may sasabay. Magmamadali na nga si ma'am, may tinawagan na ako, alis daw eh. Kaso yung daanan, mga parts, San Pedro Loban, di ko na alam to eh. Sinusundan ko na lang yung map ko. Masyadong masikip yung mga daanan niya. Nasa looban tayo ng San Pedro, Laguna. Ayos lang, kahit manalayo yung mga pick up natin, at least nakapagsabay tayo. Hindi sayang, o ayos lang. Kasi maganda naman yung dalawang booking na to. Pick up tayo mga parts, pang-apat na booking. Yung pick up natin, mga wire. Check. 12, sir. Okay, na-pick up na namin yung pangatlo at pang-apat na booking namin. Papunta na kami sa may drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 42 km. Alright, let's go! Dito tayo ngayon eh, sa may looban ng San Pedro, Laguna. Di ko rin kabisado rito. Parang nalilito-lito pa ako eh. Pero ito na, papalabas na kami ng yung may arko ng manok ni San Pedro. Dire-diretso. Ito, dire-diretso lang yan mga pards. Ayun yung arko pala. Naalala ko na. Lumabas na pala kami ng looban. Ayun na mga pards. Nandito na tayo sa may manok ni San Pedro. Tapos gagawin natin ay dire-diretso lang tayo dyan. Patagos ng SLEX South Luzon Expressway. Tayo mga pards. SLEX tayo dadan para mabilis. Ilagpasan lang namin yung dyan, yung Alaska. Pabrika ng Alaska. Dito kami pumasok. Ayan. Yung toll fee. Ano lang siya, pass-through lang mga parts. Wala siyang toll eh. Pass-through. 443 mga parts. Nasa may toll gate na tayo ng SLEX. Palabas na to ng pa-EDSA. Guadalupe na tayo mga parts. Dito magsisimula yung traffic. Balik na sa normal yung EDSA. Kasi magsisimula na yung traffic eh. Parang nasasanay na lang yung tao eh. Sa mahal ng diesel, naglalabasan na sila lahat eh. Nung umpisa parang nakakatakot eh. Natatakot na yung mga tao. Ngayon nasasanay na. Dumadami na yung sasakyan na bumibiyahe kahit mataas na yung diesel tsaka yung gasolina. Ito na yung tinatawag natin na new normal sa taas ng bilihin, mga gasolina, ganyan. Dapat masanay na rin yung government natin na itaas na yung mga sahod, itaas yung pamasahe. Kasi hindi handa yung mga gasoline station na ibaba yung natin eh. Yung mga gasolina tsaka diesel eh. Hindi na raw babalik sa 60 pesos per liter. Kaya dapat handa na rin yung government magtaas ng mga sahod ng tao tsaka mga pamasahe. Kasi nasa new normal na tayo ng mahal na krudo, mahal na gasolina, mahal na bilihin. Parang yung dati pandemic, new normal. Kailangan kahit mataas na yung gasolina mga parts, matraffic na eh. Ang dami ng sasakyan sa labas. Parang hindi na iniinda yung mahal ng gasolina tsaka ng diesel. Parang nagiging normal na lang na ganun na yung presyo. Sanayan na lang eh. Kasi yung sahod, di tayo sanay, mababa eh. Tsaka yung pamasahe, dapat itaas na rin para masanay na ang lahat. Oo, pati sila alam mo, magtaas na rin para masanay na rin yung mga kliyente niya na ganun yung pamasahe. Wala na eh, sanay na lahat eh. Kami mga trabahador na lang ang hindi sanay eh. Kasi yung kita namin, hindi sumasakto eh. Kaya hindi pwedeng masanay eh. Pag sumakto na yan, masasanay na tayo. Kaya kailangan itaas na nga nila talaga. Ikaw tay, payag ka ba na itaas yung pamasahe, itaas yung mga sahod, payag ka? Oo, mataas na lahat ng
Oh, tama, payag si tatay. Payag din ako. Hindi ka magtataas. Ano, taas na natin? Mataas na lahat talaga yan. Taas na lahat. Lahat mataas eh. Ayun na, umiyak na si tatay, oh. Bigas mataas Oh, na. bigas. Bibili siya ng bigas lagi, eh. Dati 40 lang. Yung gasol. Yung 60 na. 60 na, yung gasol. Oh, yung gasol, dati 100 wala pa. 800 lang. Oh, magkano na ngayon? Ano na? Magkano na? 1,000. 500? 1,600? Oh. Grabe na, doble na. Di magkano ka na lang? 5 piso, 10 piso na. Pati uling, tumaas. Oh, pati uling na. Wala nang paglulutuan. Dating 5 piso, 10 piso na yung uling. Tamaas na. Talaga, lahat taasan na. Ah, grabe talaga. Santolan na tayo mga pards. 5:30 ng hapon. Grabe yung traffic sa EDSA. 6:40 PM mga pards. Nasa drop-off na tayo ng third booking natin. Sa may, ano tayo, Holy Spirit. Yun na, binababa na yung mga wire. Ano sir? 870 sir. Tay, kunin mo yung ano pala yung ticket tay. Picture natin. Kaya yung ticket tay ng ano? Expressway? 149. Okay, yung computer set naman ang i-deliver natin mga pards. Ang layo na lang ng drop-off location ay 2.3 kilometer. Alright, let's go! O diba, sakto mga pards. Ang lapit na ng drop-off natin, yung kasabay natin. Kaya swerte kami ni tatay. Biruin mo, halos magkalapit lang yung drop-off natin. Yung mga wire, tsaka itong computer. Tapos malapit na rin kami sa amin. Nasa Novaliches na tayo eh. Sinuwerte pa. Pero sana, kumita tayo ngayon kasi napalaki ng diesel natin eh. Lumagpas na sa kalahati eh. Yung bawas ng diesel namin. Kalahati, lumagpas pa sa kalahati. Ano na yun? Paano na yun tayo? 6:55 ng hapon mga pards ay gabi na pala. May drop off na kami. Sa may barangay sa Uyo tayo. Baba lang yung mga set na computer. Pa-diesel tayo mga pards. 139 yung diesel dito. Kaya mga pards, 122. Naka 122 kilometer tayo mga pards sa biyahe natin ngayon. Ayan yung diesel namin mga pards, so nagpas sa kalahati. Subok namin sa 2,000 mga pards. Tignan natin kung kakasya yung 2,000 natin. 2,000 sir, abati pa? 2,000. Pag 2,000 lang yan tayo, jackpot tayo ngayon. Jackpot tayo pag 2,000 lang yung diesel natin. Ano sa'yo? 2,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 2,000 kay nanay. Tatay, taga 2,000 tayo. May pang-export. Up, 1,000 na. 1,000 pa, sir. Sige, 1,000 pa. Dami na, para sa sobra, no? Sige, Nasa kalahati na eh. nagpas na. Oo, mga 500 na lang yan eh. Mga 1.5 lang. Ha? 1.5. Sakto lang yan? Sakto lang tayo. Okay, di na pondo mo dyan. Sakto lang? Lalagpas lang ng konti. Pondo mo lang yan. Ano yan eh, kalkulasyon ko yan eh. Sobra-sobra yung kinunodo namin na 2,000. Dapat mga 1,800 lang pala. Sabagay mga parts, di baling sumobra. Huwag lang kumulang, di ba? At least, meron tayong punto dyan na sobrang diesel. Magagamit din naman natin yan. Okay mga parts, mag-income reveal tayo. Bali, naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 4,276. Pagkatapos, nakakuha ko ng 150 na tip. Yung toll fee namin, 2 siningil natin. Bali, tip na lang natin yung isa dun. Kaya pag edad natin dito, yung 150, sabihin natin naka 4,400 kami. Pagkatapos, bawasan natin ng 2,000 na diesel at 200 na pangkain. Bali, 2,200 yun. 4,400 minus 2,200 equals 2,200. Ayun mga pards, naka 2,200 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila, alam mo.